Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're back here in the Philippines. Pahinga muna tayo sa kaka-travel para makatipid. Makatipid muna sa mga gastos. I'm going to share sa inyo guys something that I don't usually share pero feeling ko baka makatulong sa ibang mga tao. Kasi dati parang kailangan ko rin ng mga ganitong bagay. And I'm not doing this para but I don't need to explain myself naman. For sure may mga magko-comment na naman na I'm doing this to brag, but it's okay. My focus is really to inspire other people and also to give information sa mga tao na baka kailanganin to. So yun guys, pupunta sana ako sa coffee shop para doon ako mag-share, pero medyo maraming tao sa coffee shop. So bumili lang ako ng milk tea, tapos dito na lang tayo sa labas habang naglalakad-lakad lang ako dito. So again, just a disclaimer lang, I'm not a financial expert of any sort. Like kung ano yung i-share ko ngayon is based solely on my personal experience. So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo kung how I became a millionaire. Parang masyado namang mayabang yung how I became a millionaire, but siguro how I got my first million na lang. How I got my first million. Ano yung mga ginawa kong paraan para matupad iyon. And I hope it can also help you. So pinaka-unang-una, I think this is very, very important. Invest in yourself. And what I mean by that sa context na to is invest in yourself, educate yourself financially. Dapat talaga guys, matutunan mo maging financially literate kasi sobrang dali lang kitain yung 1 million especially in this day and age no, na parang meron ng mga social media, pwede ka mag-TikTok, affiliate, magbenta-benta ka. Like marami akong nakikita mga influencer na nakapagpatayo na ng mga bahay nila. Alam mo yun, parang kaya nang kitain ang 1 million at madali siyang mauubos. Kumbaga, dati nung bata ako, parang feeling ko pag naka 1 million ako, parang oh my gosh, ang yaman ko na, magagawa ko ng lahat ng gusto kong gawin sa buhay. Pero in reality guys, ang 1 million, madali siyang mauubos. Ilang iPhone lang yan, di ba? 10 iPhone 15, iPhone 16. So if you don't educate yourself financially, sobrang madaling mauubos siya. Kaya I think it's very, very important. Number 1, invest in yourself, educate yourself financially. Marami naman mga ways para maging financially literate ka, no? Pwede ka magbasa ng mga libro. I must admit, hindi ako mahilig magbasa ng libro. Ako talaga ang source ko when I was in my 20s. Nung nasa 20s ako, sobrang hilig ko manood ng mga financial literacy mga content sa YouTube. Like, ang dami mga videos sa YouTube kasi very visual ako na tao. Mas gusto ko yung na-visualize ko kasi marami mga content creators, especially from abroad, no? Ang ganda nila mag-present yung visualization na save 20%, ganyan-ganyan, no? So, I think especially in your 20s, ang saya na you educate yourself financially. Hindi siya instant na parang pag nanood ka ng mga financial contents, bukas marami ka ng savings, next month marami ng pera. Hindi siya ganun. It's a very long process. It's a continuous process na up until now, I still educate myself kasi hindi siya natatapos guys. Hindi natatapos. But maganda kasi if you start young, kasi madidevelop mo na yung habit. Maganda kung bata ka pa lang, matutunan mo na yung mga proper ways of saving, proper ways of investing. Kasi kung dumating mang yung right blessing sa'yo, alam mo na. Maikwento ko lang, ako dati mahilig talaga ako manood ng mga ganong contents, pero no matter what I do na para magse-set aside ka ng unahin mo yung savings, meron akong formula pala na ituturo sa inyo, di ba? Usually ang alam nating formula, income minus expenses equals savings. So kung ano yung sahod mo, anong income mo, less mo yung expenses mo, yung natitira, yun lang yung savings. Pero itong formula na to, like nag-stick talaga sa mind ko, unahin mo yung savings. Income minus savings, yung matitira, yun lang dapat pagkasyahin mo as expenses. Kasi kung huhulihin mo yung savings, malamang sa malamang wala kang masisave. Kasi minsan mas mataas pa yung expenses mo kaysa sa income mo, no? So set aside na agad, una pa lang, income, mag-set aside ka na ng portion for your savings, and then the rest, yun lang dapat yung expenses mo. But realistically, kahit gaano ko kaalam yung theory na yon, 20s pa lang ako alam ko na yung theory na yun, hindi ko talaga siya magawa-gawa kasi ang baba ng sahod, di ba?
kahit naman sabihin naman natin lahat naman tayo gusto tayo mag-ipon, pero ang baba talaga ng sahod, 'di ba? Wala nang matitira. So ako dati tinatry ko siya, pero I must admit hindi ako consistent. Minsan sasabihin ko magsisave ako ng 5,000, tapos next month, hindi na naman ako makakapag-save kasi merong mga biglaang gastos. Like for example, merong mga mangungutang na mga friends ko na sobrang kailangan talaga, mga relatives ko. Tapos ako pa naman yung tao, nung bata ako, nung nagsisimula pa lang ako magtrabaho, ako yung tipo ng tao na kapag may nangangailangan, mabilis kasi ako maawat, so ibibigay ko. To the point na parang nasira na yung budget ko, nasira na yung savings ko, which later on naman sa aking buhay na-realize ko na hindi dapat ganon. Nasa kultura kasi talaga natin mga Pilipino no, na kapag for example may pera ka, parang nasa kultura na natin na dapat tulungan mo yung mga nangangailangan, na dapat ibigay mo kung anong meron ka. But later on in my life na-realize ko na hindi all the time ganon. Siguro magkakaroon ka ng parang awakening moment, may pagdadaanan ka na sa buhay mo na marirealize mo na hindi pala dapat ganun. Sometimes you really have to prioritize yourself. Nangyari to sa akin nung during the pandemic, na-scam ako ng mga around 150,000 yata yun. Tapos nabaon na ako sa utang, ang dami kong binabayaran ng mga kaibigan ko. Tapos yung sahod ko hindi ko na makuha ng buo kasi kailangan ko silang bayaran. Tapos doon ko na-realize na during the rainy days, wala kang ibang aasahan kundi yung sarili mo. Kasi yung mga dating friends mo na pinautang mo, yung iba pa hindi pa nagbayad yun. Tapos ako kasi hindi rin ako mahilig maningil. Wala talaga sa kayo maningil. Parang pinautang kita, obligasyon mong bayaran ako nang hindi kita sinisingil. Ganun yung ko sa Kaya ayoko nagpapautang kasi hindi ako marunong maningil talaga. Tapos, ayun, yung merong awakening moment na parang nung na-scam ako, as in wala akong matakbuhan, wala kang maasahan kundi yung sarili mo. So, dun ko na-realize na kailangan talaga magtatabi ka ng para sa'yo. Hindi pwedeng ubos lahat, hindi pwedeng tulong lahat, hindi pwedeng, may sahod naman ako next week, itutulong ko na lahat ng to. Dapat talaga, you always save for the rainy days. Naririnig nyo ba? Kung lakas ng hangin, guys. I hope my microphone is giving. Kung hindi to giving, ang dami ko nang sinabi. But, ayun. I think, I must admit naman na especially during in our 20s, dumaan ako sa ganong point na ubos biyaya talaga, na kung anong kinagastos ko ay sinasahod ko, ubos talaga yun. Kasi sabi ko, masasahod naman ako in 2 weeks, diba? Kinsenas katapusan, sahod naman ako. So parang lagi akong ganun. I was just living paycheck to paycheck talaga. And syempre, hindi rin naman ako anak ng mayaman. So nung nagsisimula ako magtrabaho, as in ini-spoil ko yung sarili ko. Ito mga milk tea, dati hindi ako nakaka-afford ng milk tea, so nung nagtatrabaho ako, gumagastos ako sa Starbucks coffee. Tapos minsan nakakapag-travel na rin ako locally kasama yung mga friends ko kasi sobrang stressful lang trabaho. Parang sometimes you always have to reward yourself, no? I must admit na dumaan din naman ako sa phase na yun, and I think it's normal. Lahat naman tayo dumadaan talaga sa phase na ganun, na parang hindi pa ganun kalaki yung sahod, like ubos-ubos yung biyaya. But even though, I really encourage you to educate yourself financially na. Like parang matutunan mo lang yung theory, although wala pa masyadong application. Pero I think matutunan mo lang yung theory, enough na yon. Especially kung bata ka pa, kahit yung theory muna. Ako, ganun nung nangyari sa akin. Alam ko na lahat ng theories. Mahilig ako makinig ng mga investment. Hindi ko lang talaga magawa kasi I was also a breadwinner. Parang hindi ko lang sarili ko yung binubuhay ko. Siguro kung sarili ko lang yung binubuhay ko, sobrang dali lang ma-follow. But in reality, mahirap siya ma-follow, 'di ba? Kahit sabihin mo mag-iipon ka, ganun, mahirap ma-follow. But if you educate yourself financially kasi, mai-embed na yan sa puso mo, mai-embed na yan sa core mo, na kapag dumating yung right blessing sa'yo, alam mo na kung paano i-handle yung pera mo. Yung on my 20s, alam ko lang yung theories pero hindi ako consistent, wala ako masyadong application. Pero somehow, nakakapag-ipon-ipon na ako ng pakonti-konti lang talaga. Like, hindi ako consistent pero nakakapagtabi-tabi na ako. Especially nung mga late 20s, nung early 20s, wala talaga akong ipon. Wala talagang ipon early 20s. Nung mga late 20s na, doon ka na medyo, kailangan ko na mag-ipon ng konti. Pero hindi talaga consistent. Maliit na ipon pero at least nakakapag-ipon, nakakapag-start kahit papano. Kasi,
getting your first million, guys, it's not gonna be easy. Hindi naman siya overnight success. Hindi siya biglaan na parang okay, manonood ako ng mga financial literacy content tapos parang next month, oh my gosh, mayaman na ako, next year mayaman na ako. Hindi ganun eh. It's a long process. Hindi siya grand, hindi siya biglaan. It's a long and continuous process. But if you already start today, you are already one step closer. So very important, number one tip, invest in yourself. You can also invest in your skills. Pwede rin yun, no? Invest in yourself, invest in your skills. But highly recommend talaga na educate yourself financially. Ayan guys, I think this spot is better. Hindi siya masyadong... Hello? May kumakaway dun. Hi guys. Hello? Tayo sa aking second point. Find multiple sources of income, guys. Kasi yung mga theories na nalaman ko before, 'di ba, yung para mga financial literacy, sobrang hirap niyang gawin if isa lang yung source of income mo. Mahirap siyang ma-achieve. Pero if you have more sources of income, multiple sources of income, mas madali mo talaga siya magagawa. Ako kasi hindi ako masyadong in favor doon sa mga masyadong restrictive na suggestion na, for example, wag ka na mag-Starbucks coffee, wag ka nang bumili ng ganyan, wag mo nang inumin yan, magtipid ka na lang. Ako mas in favor ako doon na instead na nire-restrict mo yung sarili mo, why not maghanap ka ng other sources of income para you can still sustain your lifestyle and at the same time may naiipon ka. Kasi mahirap mag-ipon kung wala ka namang ipunin. Sobrang mahirap kahit alam mo na yung theory. Ako alam ko na yung theory dati, pero ang nahihirapan talaga ako kasi hindi naman talaga kasya, di ba? Pero if you have more sources of income, mas magkakaroon ng sense yung mga naaral kong theory. Mas madali ko na siyang na-apply. Na instead of magtitipid ako mag-Starbucks, instead na hindi ako magta-travel, dati maraming nagsasabi sa akin, wag ka na mag-travel. Pati yung parents ko na, ano ba yan, wag ka na mag-travel, ganyan. Pero ako sa sarili ko, I want this kind of lifestyle eh. Dito ako masaya eh. So why not maghanap ako ng sources of income so I can sustain my lifestyle at the same time may naiipon pa rin ako, di ba? So ayun guys, find multiple sources of income. Ang dami nang pwedeng maging sources of income ngayon, guys. We are living in a social media world na pwede kang magbenta, pwede kang mag-affiliates, pwede kang mag-business. Ang daming source, ang dami nang pwedeng pagkakitaan. You just really have to find out there. And very important yung invest in yourself or invest in your skills kasi pwede mong mapagkakitaan yung mga skills na pinag-investan mo. For example, magaling ka kumanta, pwede ka extra wedding singer, extra magaling ka mag-host, pwede ka mag-host, gigs kung magaling ka kumanta, or ano pa ba mga pwedeng, kung magaling ka mag-explain, ngayon pwede ka na mag-YouTube, explain the process, ganun. I think kung magaling ka mag-drawing, use it to apply for a job na mapagkakakitaan mo. So if you have more sources of income, mas madali makapag-ipon and at the same time, mas masaya ka sa life kasi ang hirap nung parang masyado mong nire-restrict yung sarili mo sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo kasi ipon ka ng ipon, tipid ka ng tipid. Tapos pag na-stress ka sa trabaho, magagastos din yung inipin mo, di ba? Ganun yung nangyayari sa akin dati. Ipon-ipon ako 5,000 per month, ganun. Tapos pag sobrang stressful ng work ko, magagastos ko rin siya kasi magta-travel kami ng mga friends ko. Alam mo yun, wala rin natitira. So instead of ganun na parang nire-restrict mo yung sarili mo, why not maghanap ka ng other source of income talaga? And then makakabili ka pa rin ng Starbucks coffee kung yun talaga yung nagpapasaya sa'yo, di ba? And at the same time, may ipon ka. So ako, ayun, nagkaroon ako ng mga multiple sources of income. I started yung YouTube, tapos nagkaroon ng mga brand collaborations while I was doing my corporate job as a tax accountant na later on naging tax manager din ako. So, alam mo yun, kapag more sources of income, mas madali talaga mag-save. And then, because I educated myself early on, like in my 20s pa lang, I educated myself na yung sinasabi ko kanina. Nung dumating yung right blessing, right opportunity sa akin na nagkaroon ako ng
maraming sources of income, alam ko na kung paano ko i-handle yung pera ko. Hindi ako naging ubos biyaya kasi alam ko na yung theory Savings muna, kung ano yung natitira, yun lang ini-spend ko. And I think I lived below my means, di ba? May saying na live within your means. Pero nung marami na akong sources of income, I actually lived below my means. Marami nagsasabi sa akin, kasi mahilig ako mag-travel, di ba? Marami nagsasabi sa akin na hindi ka na, minsan may mga nagko-comment sa video ko na parang hindi ka na nag-level up, lagi ka na lang nasa hostel, or lagi ka na lang ditipid sa pagkain, ganyan. Ako parang, basta pag financially literate ka kasi and if parang secured ka about yourself, you don't need to prove anything to anyone. Na parang bumili ka ng mga luxury brands, especially with my job as a content creator. Sometimes marami talagang pressure from the viewers, pressure from other content creators, pressure from your friends, pressure from your family. But ako, I always stick to my core lang talaga na hindi ko naman kailangang i-prove na afford ko. Hindi ko naman kailangang i-prove na kaya ko. Meron nga akong saying na, paano nga ba yung saying na nalaman ko before na, if you feel less, you spend more. Di ba? If you feel less about yourself, parang you always spend. Di ba? Pag malungkot ka, kailangan kumain ka ng masarap. Pag parang you feel less about yourself, kailangan bumili ka ng mga mamahaling gamit para mapatunayan na, ganito ako, nasa ganitong status ako, no? So I feel like, I don't know, parang hindi ako na-pressure. Parang I was really living below my means. Na parang although dumating na yung mga blessings na nandyan yung blessing sa akin, hindi ko sinasayang or I became wiser. Ganun na lang. I became wiser with my spending. Hindi naman sa parang dinideprive ko yung sarili ko. Tinitreat ko pa rin naman sarili ko. And nag-i-enjoy naman ako sa hostel. Like, I mean, staying at hostel, may mga nakikilala kong friends, tas matipid pa. And then, hindi ko naman kailangan mag-hotel, tas lagi ako nasa labas. Or, hindi ko naman kailangan ng sobrang branded na bag kung bagay naman yung bag sa akin na affordable, why not? Hindi ko naman kailangan mag-spend ng mga luxury clothes kasi kung kahit mumurahin lang, kung maganda naman or bagay naman sa akin, like, hindi ko talaga masyadong pressure yourself, and it's hard, no? It's hard. Sometimes, there are times, rare times na somehow makipressure ako, but I always go back to my core talaga na I don't need to prove myself to anyone. At nung ginawa ko yun, nagkaroon ako ng multiple sources of income while still living below my means. Doon talaga na parang, nakakapag-ipon talaga ako. Kasi, ang tendency kasi dating mga Pilipino, pag may pera ka, dapat ipakita mong may pera ka, no? Pag may pera ka, dapat bumili ka ng bahay, dapat bumili ka ng mga mamahaling gamit, ipakita mo na, afford niya, or magstay ka sa mga luxury hotels. But ako parang, I didn't feel the need to do it. Kaya sinasabi ko na very important na you educate yourself at a very young age so that when the right blessing comes, you know how to handle it. Kasi kung for example hindi ko in-educate yung self when I was younger, tapos nagkaroon ako ng maraming blessings, baka ubus like bili ako ng ganito, bili ako ng ganyan, alam mo yun. Ako kasi kapag may dumadating ng pera ako, iniisip ko paano ko pa mapapalago yung pera ko. Hindi ko iniisip paano ko mauubos yung pera ko. Paano kayang bibilhin ko? Di ba? Kasi pag may pera tayo, aminin naman natin yun. Pag may pera tayo, parang ano kayang bibilhin ko, or bibili ako ng ako iniisip ko kung may bibilhin man ako, sobrang kailangan ko ba talaga to? Deserve ko ba talaga to? Or kung may bibilhin man ako, gusto ko something that will give me income, additional income, parang tutubo yung pera ko, ganun. But ayun nga, start while you're young, no? Kasi for example, mag-take ka ng risk, di ba? Mag-take ka ng risk, maraming mga magsasabi sa'yo na delikado yan. Pero kung ifa-follow mo lang lahat ng sinasabi, pare-parehas lang tayo, pantay-pantay lang tayo sa mundo na to. Kung ifa-follow mo sila, di ba, you wouldn't know. So, mas okay kung bata pa lang mag-take ka na ng risk kasi marami ka pang time. Kung hindi mag-work ito, at least may time ka pa, like baka sa iba ka pwede. So, ayan, start while young and take risks. Ayun. Ako sobrang grateful naman ako sa corporate job ko kasi wala ako dito kung wala lahat ng corporate jobs ko. Like, yun yung bumuhay sa akin ng ilang taon, yung corporate job ko. But then, what I'm telling you guys is, it's okay naman, it's okay to love your job, it's okay to be good at your job, but there's a lot of opportunity out there.
For me kasi dati pa lang alam ko na parang wala naman masyadong yung mga kilala ko kasing mayayaman dati or mga nakakaangat-angat sa buhay. Usually sila yung mga may business or sila yung they took the less the off the beaten track, no? Yung hindi masyadong puntahan ng mga tao. And ayun yung gusto ko rin gawin, na parang nag-risk talaga ako na to try other things aside from my corporate job. But again, it's okay, no? It's okay to love your job. But I hope that while working hard sa corporate job mo, maghanap ka rin ng mga other sources of income. Kasi di ba yung maraming mga nagsasabi sa akin dati na wala namang yumayaman as an empleyado. Siguro meron din naman konti, pero I think mas marami din namang opportunity out there. You just really have to look and to take risks. Okay, so next one, ano pa bang naisip ko mga tips? Siguro, track your spending. No? Track your spending or set budget. Ako meron akong monthly budget talaga kasi very visual ako na tao. So that's what I've mentioned. Ayoko ng parang mental calculation lang. Gusto ko talaga meron akong Excel file and my income, savings, expenses, travel fund, mga ganun. Mas gusto ko na visualize ko yung budget ko. Well, because I'm a visual person, it might not work for all, no? Baka hindi siya mag-work para sa lahat. But for me, it really helps a lot. At mas nakikita ko kung saan ako mas nag-over budget, kung, I don't know, kasi for me, you cannot solve a problem that you don't understand. But if nagba-budget ako, mas naiintindihan ko kung saan ako mas nag-overspend, saan yung pwede kong bawasan, saan yung, alam mo yun. So, I think it helps me understand more kung saan ako nag-overspend if I'm creating my budget and if I'm tracking my spendings. So, I'm not also a professional, yung sobrang simple ng Excel file ko, guys. Very simple lang, income, less expenses, less savings, like, alam mo yun, lahat ng mga travel fund, ganun. You can do it on your own lang, na para matrack mo lang kung saan ka nag-overspend. I think it would really be a good help. Next tip siguro, I think you have to build your emergency fund. So ano ba tong emergency fund? Emergency fund usually it's 3 to 6 months of your operating expenses for the month. So i-calculate mo magkano ba yung ginagastos mo for the month, and then dapat meron kang liquid asset or mga cash. When I say liquid assets, cash or something na can be easily converted into cash. Yung mga real estate, lupa, guys, hindi siya mga liquid asset, hindi siya pwedeng emergency fund. Kasi for example, magkaroon ng emergency tas meron kang lupa. Like paano magiging cash yun, di ba? Maghanap ka pa ng buyer. Pwedeng sa kakamadali mo magbenta, ibenta mo pa siya ng mas mababa, mas malulugi ka pa, no? So aside sa mga investments mo, you first unahin mo talaga emergency fund. Like it's 3 to 6 months of your operating expenses. So for example, magkano ba yung ginagastos mo per month? Sabihin mo na sa 30,000 per month. So dapat sa bank account mo mayroon kang mga at least 90,000 to 180,000. So kung yung gastos mo per month mga 50,000, dapat meron ka mga 150,000 to 300,000 pesos sa iyong bank account. In case of emergency lang, for example, like nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ng na ospital ka, or ano mo yung mga simpleng bagay na at least meron kang cash na makakatulong kapag nagkaroon ng emergency. Ito yung mali ko dati na parang inuna ko mag-invest kahit wala pa akong emergency fund, dahil napipressure din ako sa mga tao, sa mga friends ko. Minsan sabihin nila, meron na ako mga ganyan, meron na ako mga stocks, meron na ako mga cryptocurrency, meron na ako mga forex, ganyan. So ako parang, kailangan ko rin magkaroon ng ganyan. Huwag ka ma-pressure, guys. Kung yung mga ibang tao meron silang mga ganun, huwag ka ma-pressure. Build your emergency fund first. Kasi kung wala kang emergency fund na yun, kahit anong investment na meron ka, mabebenta mo rin yan, mawawala din yan kapag nagkaroon ka ng emergency. So always build your emergency fund first. Once nagkaroon ka na ng emergency fund, then that's the next step that you can do is to diversify your investments, no? Maghanap ka ng mga different types of investments to beat inflation. Kasi hindi pwedeng natutulog lang sa bangko yung pera, guys. Hindi pwedeng sabihin mo na mag-iipon ka lang ng 1 million tas iano mo lang sa bangko, di ba? Kasi sa inflation ngayon, magkano na yung rate of inflation, di ba? Tas magkano lang yung interest sa bangko. Yung 1 million mo this year,
Next year, yung value niyan pwedeng 980,000 na lang, 950,000 na lang. So bumababa yung value over time kasi ang mahal ng mga bilihin. Alam mo yun, so yung purchasing power mo this year, hindi na ganun, no? Yung 1 million siguro like 20 years ago or 10 years ago nung nag-aaral, nung kakagraduate ko lang, hindi na ganun yung value sa 1 million ngayon, no? So, kailangan mo mag-isip ng mga investments to beat inflation. Dapat kumikita yung pera mo, hindi lang siya basta-basta natutulog. So marami namang, hindi rin naman ako like very expert, no, sa mga investments. I'm also still learning. But when I was in my 20s talaga, ang finocus ko na mga investments yung mga sa stock market. Like, bumibili lang ako ng mga blue chip companies, yung mga stable companies. Hindi ako yung very risky na parang risky high yield, high return. Ako more on long term ang tinitignan ko, na para mag-invest lang ako consistently every month sa mga stable na companies para tumubo lang yung pera mo over time, no? Pwede ka ring mag-invest sa mga real estate. Ayan, no, magandang investment yan. Bibili ka ng property, tapos ipaparenta mo siya, Airbnb or condo, ipaparenta mo. Or ano pa ba mga pwede mong gawin? Like, pwede ka ring mag-forex. Although hindi ako masyadong, ito pa, huwag kayong mag-invest into something na hindi nyo naiintindihan, no? Very mali ko din yan. Dati nauso yung cryptocurrency, di ba, yung mga Bitcoin, ganyan. So ako invest din ako. Hindi naman sobrang laki, pero nag-invest din ako. Pero hindi ko talaga siya masyadong naiintindihan. Parang nakikiuso lang ako. Kasi yun yung uso. But meron pa rin akong konting pera sa cryptocurrency, but it's something that I don't really understand much pa. And then, yung mga real estate, parang lately nga, gusto ko mag-invest sa mga real estate properties, ganun. But, ayoko nga mag-invest into something na hindi ko pa sobrang naiintindihan. But, ayun. Marami nagsasabi na bumili ka ng bahay as an investment, no? But, ako kasi personally, ang bahay, it's an asset, no? Asset siya, but not necessarily an investment. Masasabi mo na siya as an investment kung bibili ka ng bahay tapos ipaparenta mo, kikita ka ng income. Kasi again, what is an investment? Naging accountant ako. But what is an investment? Diba? An investment is an asset that gives income to you or future income. For example, bibili ka ng lupa or bahay tapos ipaparenta mo, investment yun, kumikita ka monthly. Or balak mo siyang ibenta in the near future, magkakaroon ka ng capital gains, no? So, sorry masyado akong techie, but yeah, tutubo ka doon sa binenta mong lupa kasi mataas na yung value, no? So pwedeng investment yun. Kaya kung bibili ka lang ng bahay, natitirahan mo at wala ka nang balak na ibenta, it's not necessarily an investment, no? It's an asset, pero may kaakibat siyang liabilities. Magbabayad ka ng, kung hindi siya cash, magbabayad ka ng bank loan, may interest pa yon. Magbabayad ka ng mga utilities, furniture. So it's an asset na may kaakibat na liability. So ako talaga, parang hindi pa ako masyadong sure kung gusto ko talagang bumili ng bahay. Although, yung parents ko kasi is getting older na. Kung personally, ayoko pa talaga. Kasi, yung gusto ko yung pera ko, palaguin ko siya into investment na, kasi kung magbibili ako ng bahay, hindi naman tutubo yung pera ko. Alam mo yun, hindi naman tutubo yung pera ko doon. It's an asset siya, no? Asset, binibili mo yung comfort ng pamilya mo. But it's something na hindi naman mauubos yung pera ko, pero hindi siya lalago, di ba? So gusto ko sana i-invest muna siya sa stocks, sa mga term deposits, sa mga fixed interest instruments. Alam mo yun, parang habang tumutubo siya, or kung bibili man ako ng property, gusto ko yung ipaparenta siya, or bili ako ng lupa tapos ibibenta ko in after how many years. But ayun nga, yung my parents are also getting old na rin kasi, so parang I want to give them a comfortable house. So ano pa ako, medyo torn pa ako doon na parang ayoko pa sanang bumili ng bahay kasi gusto ko munang palaguin yung pera ko. Parang bili na lang ako ng bahay kapag may cash na ako. Cash ko nang bibilhin, di ba? Para wala na akong 20 years to pay. Ayoko na mag-isip ng babayaran. But yeah, on the other hand, I'll think about it, no? I'll think about it. Pero kasi for example, nagkaroon ka ng milyon, tas bibili ka ng bahay, maubos agad yun, and that's not something that I want. Gusto ko kapag may pera nga ako, nag-iisip ako paano ko ba papalaguin yung pera ko. Hindi ako nag-iisip paano ko ubusin. Hindi ako nag-iisip paano ko ubusin para lang mapatunayan sa mga tao na may pera ako. I'm not someone
na ganun, no? So, ayun lang naman. And siguro, last and final tip, parang be grounded, no? Be grounded, always stick to your core, and be humble talaga. Kasi, kahit gaano kalaki yung pera na ibigay sa'yo, kung hindi ka humble, parang kung hindi ka grounded, mabilis talaga maubos, guys. Mabilis maubos yung pera kung hindi ka grounded. Kasi, for example, may pera ka, parang gusto mo lagi nagyayabang or gusto mo lagi ipakita sa mga tao na may pera ka. Sige, ibibigay mo yan, pamigay ka, like, pasikat ka, ganun, di ba? Pasikat ka na may pera ka, pamigay-migay ka sa kung sino-sino, and then, or bibili ka ng mga magagandang bahay na sobrang mahal, para lang mapatunayan sa mga tao na, afford ko to, may ganito akong pera, which is, in the long run, ikaw rin yung magsasuffer, no? In the long run, ikaw din yung tatamaan. So, just remain grounded, na parang, kapag may pera ka, hindi naman ibig sabihin na, kailangan mo nang i-show off lagi, no? Parang masaya pa rin na you still remain grounded, na parang ako, for example, ako like magta-travel ako, pero lagi pa rin akong hostel, no? Hindi naman sa pag-aano, pero okay naman ako sa hostel kasi nga siguro sanay naman din ako hindi naman kami pinanganak na mayaman, so sanay naman ako na I share room with other people. Yung mga bata kami, like sa banig nga lang kami natutulog, sa tabi-tabi kami, no? Parang okay lang naman sa akin, hindi naman siya something na but hindi ko naman generalize kasi for example may mga tao na hindi talaga makatulog kapag sa hostel, no? Like hindi talaga kaya matulog ng may ingay, may ibang tao. So, valid naman yung ganun. Pero, personally kasi sa akin, parang okay sa akin yung ganun. Hindi naman ako masyadong, hindi ko nakikita siya as, anong tamang term doon? Na parang, ikinababa ko as a person. Like, hindi ko siya nakikita as ikinababa ko as a person kasi it's something naman na okay lang, di ba? Sometimes naman nag-hotel din ako kung feel ko, pero kapag feeling ko marami naman ako itinerary sa labas, I would just really stay at hostels. And then hindi rin ako, paano ba? Mahirap din kasi ngayon, diba, sa social media natin ngayon. Ang dami talagang pressure, ang daming pressure from the society, but I think it's okay to be different, no? It's okay to be different, na kung yung ibang tao like dapat pinapakita, it's okay to be different, it's okay to be simple, and mas rewarding kasi mas magaan sa pakiramdam na for example meron kang 100,000 tas ang ginastos mo lang is 5,000 or 10,000, tas ang sarap sa pakiramdam may 90,000 ka pa, di ba? Instead of may 100,000 ka tas igagastos mo 80,000 para maipakita na mayaman ka, tas 20,000 na lang, or di ba? Parang mas secured. I feel secured na parang hindi ko na kailangan hindi ko kailangan ipagyabang na alam mo yun, na kaya mo. Kasi alam mo na naman sa sarili mo yun, di ba? Be a good steward of the blessings that you are receiving, and you also have to share that, no? Ako parang to summarize things up, guys, no? So marami ng ways para makapag-ipon ng 1 million pesos, and sa panahon ngayon madali na maubos yung pera, madali na maubos yung 1 million. So really invest in yourself, invest in your skills, educate yourself financially, tsaka find multiple sources of income. Kasi yung dalawa lang na yun, guys, if you educate yourself financially tsaka maghanap ka ng maraming sources of income, mas madali mo na talaga magagawa yung next step. And then once na makaipon ka na, once na magkaroon ka na, be wise with your spendings. Don't let money control you. Dapat ikaw yung may control doon sa pera. I have nothing against people who are buying luxury cars, luxury clothes, luxury bags, guys. Kasi may mga tao talaga na sobrang afford na nila yun, di ba? And yun yung nagpapasaya sa kanila. I have nothing against that for as long as nga mayroon kang multiple sources of income. Kasi nga, imbes na inaano mo yung sarili mo, dinideprive mo yung sarili mo, maghanap ka na lang para masustain mo yung lifestyle mo kung doon ka talaga masaya. Wala namang masama doon for as long as alam mong may enough na
savings at investments ka, di ba? Wala namang masama kung gusto mo talaga, kung nagpapasaya talaga sa'yo yung mga ganong bagay. But make sure lang na before mo bilhin yung mga ganong bagay is meron kang enough na savings at investment para sa sarili mo. Ako personally, I'm not really into that kind of things. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ako bibili. Malay mo next month pa next month bumili. Hindi ko naman sinasabi. Siguro if feeling ko na budget, may enough na nakapag-set aside ako ng fund for that, 'di ba? Parang why not? Ngayon kasi yung mga funds ko, yung funds, naka-set aside siya sa mga travels ko, no, sa mga trips ko. Pero kung siguro magkaroon ako ng fund for luxury bag, why not, 'di ba? Wala namang masama doon. But currently, ayun nga, with my status, prioritize ko muna na fund is yung mga travels talaga. Daring masama na bumili kayo ng bahay, 'di ba? Kung yun talaga yung dream house niyo, kung yun talaga yung magpapasaya sa inyo. But don't be pressured na dapat at this certain age meron ka ng bahay, kasi hindi porket wala ka pang sariling bahay is ano ba? How can I say it better? Parang hindi lang bahay ang sukatan ng wealth, no? Ng wealth ng isang tao. You can have other assets like stocks, like bonds, mga term deposits or crypto, kung ganun, mga real estate property, investment property, not residential property. Pwede may mga ganun ka, di ba? So don't be pressured, pero kung if you're ready ka na naman, then go for it. Kung feeling mo gusto mo nang mag-build ng iyong dream house, then go for it. Wala ding masama doon. So yun lang guys, most importantly, no, lastly and most importantly, always be grateful and always be thankful to the one up there who gave all the blessings sa'yo, no? Kasi kung wala siya, kung hindi niya binigay yon, hindi rin naman natin ma-accomplish or ma-achieve lahat ng mga pangarap natin sa buhay, no? Taasan natin yung pangarap natin. Sobrang taasan natin yung pangarap natin. But always keep your feet on the ground. Yun lamang guys. Maraming salamat. And alam ko na one day, kung hindi pa, may ipon nyo rin yung first million nyo. And I hope na once nangyari yun, mas wiser na kayo sa inyong pera. Maraming salamat. I'll see you again on the next one.